Mga ka-confess, bago natin simula ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Andrea. Sabi nila, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Pero sa kaso ko, ang pagsisisi ay hindi lang basta dumating. Sumabog ito sa mukha ko sa gitna ng isang marangyang hotel room sa Pasay. Bitbit ang isang katotohanan kailanman ay hindi ko na mabubura. 10 na kaming taon ni Alfredo. Si Alfredo yung lalaking masasabi mong jackpot na sa loterya ng pag-ibig. Mabait, masipag, at higit sa lahat, tapat. Sa loob ng isang dekada, binuo namin ang isang buhay na akala ko ay sapat na para maging masaya ako habang buhay. Nakabili kami ng kondo, nakapag-ipon para sa pangarap na kasal at maayos ang takbo ng aming mga karera. Pero alam mo Ate J, kahit ang pinakamakinis na kalsada, kapag araw-araw mong dinadaanan, nagiging boring din. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng reunion ng mga dati kong katrabaho. Doon ko muling nakita si Matthew. Si Matthew ang lalaking kabaligtaran ni Alfredo. Kung si Alfredo ay parang kalmadong dagat, si Matthew ay parang bagyo, mapanganib, maingay, at puno ng enerhiya. Noong gabing iyon sa isang bar sa Pasay, hindi ko alam kung dala lang ba ng alak o ng matagal na pagkauhaw sa excitement. Pero nang magtama ang mga mata namin ni Matthew, tila nakalimutan ko ang 10 taon namin ni Alfredo. Andrea, ang tagal na natin hindi nagkita. Lalo kang gumanda. Bulong ni Matthew habang magkadikit ang aming mga balat sa gitna ng maingay na musika. Dapat lumayo ako. Dapat naisip ko ang engagement ring na suot ko. Pero sa halip na tumalikod, mas hinigpitan ko ang hawak sa baso ng cocktail. Nagpatuloy ang gabi sa palitan ng mga kwento, tawanan, at mga sulyap na may ibang kahulugan. Hanggang sa ang simpleng inuman ay nauwi sa isang mungkahi na babago sa takbo ng buhay ko. Masyado nang maingay dito. Sabi ni Matthew, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. May nakabook akong suite sa hotel sa tapat lang. Gusto mo bang doon na lang natin ituloy ang usapan? Just us. Alam ko ang sagot na dapat kong ibigay. Pero ang alak at ang bugso ng damdamin ay mas malakas kaysa sa konsensya ko. Sumama ako sa kanya. Pagpasok namin sa lobby ng hotel sa Pasay, bawat hakbang ko ay tila may bumubulong sa akin na bumalik na. Pero ang bawat haplos ni Matthew sa aking likuran ay tila pambura sa lahat ng takot ko. Pumasok kami sa elevator at sa bawat palapag na itinataas namin, unti-unting gumuho ang pader ng aking katapatan. Pagbukas ng pinto ng suite, hindi na kami nakapag-usap. Nilamon kami ng init ng sandali. Isang gabi lang, sabi ko sa sarili ko. Isang gabi lang na magpapakasaya ako at bukas, babalik ako kay Alfredo na tila walang nangyari. Pero hindi ko alam. Habang nalulunod ako sa bisig ng maling tao, may isang bagay na nagaganap na hindi ko inaasahan. Isang bagay na hindi lang sisira sa gabi ko, kundi sa buong buhay na pinaghirapan naming buuin ni Alfredo. Sa loob ng suite na yon sa Pasay, tila huminto ang mundo. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng puso ko at ang mabilis na paghinga ni Matthew. Ang bawat sulok ng silid ay nababalot ng karangyaan, mula sa malambot na carpet hanggang sa naglalakihang bintana na tanaw ang kumukutitap na mga ilaw ng syudad. Pero sa likod ng ganda ng paligid, may mabigat na pakiramdam na unti-unting lumalamon sa akin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko.
Sa tuwing titingin ako kay Matthew, nakikita ko ang lahat ng bagay na wala kay Alfredo. Ang panganib, ang bilis, ang panandaliang saya na walang iniisip na bukas. Hinayaan ko ang sarili kong matangay. Hinayaan kong ang mga kamay niya ang magpatahimik sa mga tanong sa isip ko kung tama ba itong ginagawa ko. Sa bawat halik at haplos, unti-unting naglalaho ang mukha ni Alfredo sa alaala ko. Pinalalitan ng init na dulot ng pagkakamali. Andrea, ang tagal ko nang hinihintay ito. Bulong ni Matthew habang magkadikit ang aming mga noo. Ang boses niya ay puno ng pananabik. Isang uri ng pananabik na matagal ko nang hindi nararamdaman sa piling ng lalaking nakatakda ko sanang pakasalan. Nauwi ang gabi sa isang sitwasyong alam kong pagsisisihan ko. Pero sa sandaling iyon, wala akong pakialam. Itinapon ko ang 10 taon ng katapatan para sa ilang oras na pakiramdam ko ay buhay na buhay ako. Ang bawat sandali sa ibabaw ng malambot na kama ng hotel na yon ay tila isang panaginip na ayaw kong magising. Pero ang panaginip ay mabilis na naging bangungot. Madaling araw na nang magpasya akong maligo para ayusin ang sarili ko. Habang nasa ilalim ako ng shower, pinagmamasdan ko ang tubig na umaagos sa katawan ko. Iniisip kung kaya bang hugasan nito ang duming nararamdaman ko sa loob. Lumabas ako ng banyo na tanging bathrobe lang ang suot at doon ko nakita si Matthew na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang kanyang cellphone. Hindi ko pinansin noong una. Akala ko ay nagbabasa lang siya ng mensahe. Pero nang mapansin kong nakatutok ang kamera niya sa akin habang nag-aayos ako ng buhok, biglang tumayo ang balahibo ko. Matthew, ano yan? Itabi mo nga yung phone mo. Sabi ko sa tonong nagbibiro pa, kahit may kaba na sa dibdib ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, ngumiti siya ng isang ngiting hindi ko nagustuhan. Isang ngiting puno ng panunukso at tila may itinatagong plano. Relax, Andrea. Para lang may remembrance tayo sa gabing to. Ang ganda mo kasi dyan. Lalo na't gulo-gulo pa ang buhok mo. Ayoko ng ganyan, Matthew. Burahin mo yan. Alam mong hindi pwede. Madiin kong sabi habang papalapit sa kanya para hablutin ang phone. Mabilis niyang iniwas ang kamay niya. Bakit? Takot ka bang makita ni Alfredo? Huwag kang mag-alala. Sa akin lang to. Secret lang natin. Doon ako nagsimulang kabahan ng husto. Ang Matthew na kausap ko ngayon ay malayo sa Matthew na nakasama ko sa bar kanina. May kung anong dilim sa kanyang mga mata na ngayon ko lang napansin. Pilit ko siyang inagawan. Nagkaroon kami ng kaunting bulyawan at tulakan sa loob ng kwarto hanggang sa makuha ko ang phone niya. Agad kong binuksan ang gallery. Nanlumo ako sa nakita ko. Hindi lang pala isang litrato ang nandoon. Marami. May mga kuha habang natutulog ako. May mga kuha habang hindi ko alam na nakatutok ang kamera. At may mga kuha ng mga sandaling dapat ay sa amin lang dalawa. Pero ang pinakamasakit, nakita ko ang isang send icon sa screen. Sino ang pinadalhan mo nito? Nanginginig ang boses na tanong ko. Hindi siya sumagot, bagkus ay tumawa lang siya ng mahina. Isang tao lang naman na kailangang malaman ang totoo, Andrea, para naman hindi ka na mahirapang mag-explain sa kanya. Halos gumuho ang mundo ko nang makita ko ang huling message sa thread. Ang pangalan ng recipient, Alfredo. Hindi lang pala simpleng pagkakamali ang nangyari sa hotel na yon. Isang setup pala ang lahat. Isang planadong pagwasak sa kung anong meron kami ni Alfredo. Habang nakatayo ako doon, tila nararamdaman ko ang bawat segundo ng 10 taon naming pagsasama na naglalaho na parang bula. Biglang tumunog ang sarili kong cellphone na nasa ibabaw ng side table. Nang tignan ko ang screen, nakita ko ang pangalan ni Alfredo. Isang text message na may kasamang attachment. Ang mismong litratong kakasend lang ni Matthew. Ang mensahe ni Alfredo ay maikli lang, pero sapat na para mawasak ang puso ko. Nandito ako sa lobby. Bumaba ka na. Nang mabasa ko ang text na yon ni Alfredo, parang tumigil ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan ko. Nanlalamig ang aking mga kamay at halos hindi ko maigalaw
ang aking mga binti. Tumingin ako kay Matthew na noon ay prente lang na nakasandal sa headboard ng kama. May nakakalokong ngisi sa kanyang mga labi na tila ba nagtagumpay siya sa isang laro. "Hayop ka, Matthew. Bakit mo ginawa sa akin to?" Sigaw ko habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. "Hindi ko ito ginawa sa iyo, Andrea. Ginawa ko ito para sa atin." Sagot niya ng walang bakas ng pagsisisi. "Ayaw mo kasing iwan si Alfredo kahit alam nating dalawa na ako ang gusto mo. Ngayon, wala ka nang babalikan. Wala ka nang pagpipilian kundi ako." Hindi ko na siya sinagot. Nagmamadali akong nagbihis. Nanginginig ang bawat daliri ko habang isinusuot ang damit na suot ko rin kagabi. Ang damit na naging saksi sa aking kataksilan. Hindi ko na inayos ang buhok ko. Hindi ko na tiningnan ang sarili ko sa salamin dahil alam kong ang makikita ko lang ay ang isang babaeng sumira sa sarili niyang kinabukasan. Paglabas ko ng elevator sa lobby, agad kong nakita ang pamilyar na bulto ni Alfredo. Nakatayo siya malapit sa malaking glass door, nakatingin sa labas at hawak ang kanyang susi ng sasakyan. Walang emosyon ang kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pait na hindi ko kayang titigan. "Alfredo!" Tawag ko sa mahinang boses. Halos pabulong lang dahil sa tindi ng hiya. Dahan-dahan siyang lumingon. Inaasahan kong sisigawan niya ako, sasampalin, o itataboy sa harap ng maraming tao. Pero mas masakit ang ginawa niya. Tiningnan niya lang ako mula ulo hanggang paa na parang isa akong estrangherong hindi niya kailanman nakilala. 10 taon, Andrea. Simula niya. Ang boses niya ay kalmado, pero bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa dibdib ko. 10 taon kitang inalagaan. 10 taon nating binuo ang pangarap natin. Akala ko, sapat na ang pagmamahal ko. Pero nagkamali pala ako. Hindi pala sapat ang katapatan sa taong mas pinili ang isang gabi kaysa sa habang buhay. Patawarin mo ako. Nagkamali lang ako, nadala lang ako. Pagmamakaawa ko habang hinahawakan ng braso niya, pero marahan niyang tinanggal ang kamay ko. Ang pagkakamali, Andrea, ay yung nakalimutan mong bumili ng gatas o yung maling daan ang nakuha mo sa pagmamaneho. Ang pumasok sa hotel room kasama ang ibang lalaki habang suot ang engagement ring ko, desisyon yan. At sa desisyong yan, tinapos mo na rin ang lahat ng meron tayo. Inilabas niya ang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ang kahon ng singsing na pinag-ipunan niya ng matagal. Inilapag niya ito sa lamesa sa lobby. "Huwag ka nang uuwi sa kondo. Ipadadala ko na lang ang mga gamit mo sa opisina niyo bukas. Tapos na tayo." Tumalikod siya at naglakad palabas ng hotel. Hinabol ko siya, sumisigaw, umiiyak, at nagmamakaawa sa gitna ng ulan sa labas ng Pasay Hotel na yon. Pero hindi na siya lumingon. Pinanood ko ang sasakyan niya hanggang sa maglaho ito sa dilim ng madaling araw. Doon ko napagtanto ang laki ng nawala sa akin. Dahil sa isang gabi ng paghahanap ng excitement, winasak ko ang tiwala ng tanging lalaking tunay na nagmahal sa akin. Naiwan akong mag-isa sa bangketa, basang-basa sa ulan, dala ang isang litratong habambuhay na magpapaalala sa akin kung paano ko sinira ang lahat sa loob ng isang hotel room. Mga ka-confess, at yan ang kwento ni Andrea. Isang paalala na ang panandaliang sarap ay madalas na may kapalit na panghabang buhay na pait. Huwag nating ipagpalit ang taong nandoon sa hirap at ginhawa para sa isang taong nandyan lang kapag kailangan ng panandaliang saya. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat emosyong hatid ng ating mga kwento. Sana ay may napulot kayong aral sa karanasan ni Andrea na magsisilbing gabay sa ating mga sariling relasyon. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga pinakabagong uploads natin. I-share nyo na rin ang kwentong ito at i-comment ang inyong mga saloobin. Muli, maraming salamat
At hanggang sa muli, mga ka-confess.